Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan nga natin itong issue ni Idol Rafi tungkol sa ng DA. Actually, nakapag-react na dito si Teacher Mark. Yun lang ay magkaiba yata yung kino-cover namin reaction. Tingnan ko nga. Wait lang ha. Kamusta muna kayo? Naka-live pa ba si Si Direk Freddy? Wait lang. Tingnan natin. Ayan. Eto, so may naging reaction nga dito si si Teacher Mark, pero actually magkaiba kami ng kinover, Planning a although trip it's to the same Philippines? Explore the culture. committee Explore the hearing. Yan, bakit organic fertilizer kung lutang lang utak? So magkaiba nga kami ni Teacher Mark. Anyway, so balik tayo dito kay Aiden. Etong issue niya dito is napakasimple lang pero talaga namang consistent siya. You know, no matter how much no yung mga tao, mga kritiko niya, no, na tinuturing niyang kaaway, pinagsasabihan siya, this is basically him. 'Di ba? Ito na siya. Sabi nga nila, 'di ba, there's this saying na old dogs cannot learn new tricks. Tama ba 'yon? Anyway, yan. Medyo yun, mag-fast forward na tayo. So, may sinisita dito si Idol. Okay? May sinisita dito si Idol. Sabi niya, may mga pumasok na mga supplier na dapat hindi na daw dyan nagsusupply. Yan. Although hindi ko alam kung saan nanggagaling yung kanyang pinagsasabi, may part dito na sobrang actually makikita nyo rin yung inis dito ni Senator Binay. Okay? So, may sinisigawan siya rito ng taga-DA. Tinatanong nga niya yung tungkol sa supplier. Ngayon, itong mga sets na nasa DA ngayon, itong sets na to, bagong luklok lang. Panahon lang sila ni PBBM. Gets? Panahon lang sila ni PBBM. Ngayon, listen. Pinagdidiinan niya na may alam tong mga taga-DA. Siguro iba dyan, lalo na yung mga director and so on. Hindi ako familiar kung ano-ano mga posisyon dyan sa loob ng DA ang coterminus. So, ibig sabihin, pag sinabing coterminus, kung sino yung nakaupo, naglalagay siya ng kanyang mga tao dyan. Ngayon, pag umalis na ngayon yung nakaupo sa gobyerno, alis na rin sila. So, magtiki-take over ngayon itong mga bago. Okay? Pinagpipilitan ni Idol dito na may alam siya when in fact wala siyang alam dahil bago lang siya. Pakinggan niyo kung paano siya itinuring ni Idol. Sure. Can you show us documents pertaining to that? And then my next question is, alam nyo naman na paulit-ulit na ito pumapalpak itong universal na ito, dapat blacklisted na ito, and yet, palagi pa rin siyang sumasali at nananalo. God damn. Sir, hindi ko po alam yung nangyari sa ibang region. Doon po sa amin. No? Naaliw ako sa pagkakulang doon ni Senator Binay. Mo. Kasi bago ka, ikaw naman, niloloko mo naman kami iho. Sorry, I'll call you iho kasi ginagawa mo kaming tanga, parang bata. Hindi naman. Grabe yung insultong ginagawa niya. Is this even acceptable? 'Di ba? Kaya nga sinasabi tuloy na ibang old senator, mga veteran senator, wala na raw proper decorum dyan sa loob ng Senate dahil sa taong to. Tama ba na ganyan siya maipag-usap sa mga direktor na nasa harapan niya? Lagi niya pinapalabas na itong mga to may kinalaman sa kung ano man anomalya. Sige, maybe, no? Given the benefit of the doubt. Yan yung accusation ngayon ni Rafi Tulfo, may laman. Pero tama ba pag pintangan mo tong mga taong tong sa harapan mo without even proper investigation? 'Di ba? May mga bata rito. Ikaw siguro ang bata. Imagine the insult. Is this even right? Senator Mig Zubiri.
Tama ba na hinahayaan mo si Raffy Tulfo, ganito sa mga bisita niyo dyan sa loob ng Senado? He was just born yesterday. Kung magsalita si Raffy Tulfo, akala mo alam na alam niya ang proseso sa loob ng DA, ang policies ng DA. 'Di ba? Huwag kang magmarunong, Idol. Hayaan mo silang magsalita. They know better than you. Ang hirap sa'yo, ang sarap mo at ang hilig-hilig mo maggaganyan. Kung meron kang kayang patunayan na anomalya dyan sa mga taong yan, bakit hindi kayo mag-file ng reklamo laban sa mga yan? Andiyan ang ombudsman, no? Kasuhan nyo. You have to do due diligence. You should do. Nabubulol na rin ako, gaya mo eh. You should be doing that. Ikaw dapat ang nauuna. Bakit hindi mo gayahin yung iba mong kapwa senador, lalong-lalo na si Senator Amy? Si Senator Chis Escudero? Si Senator Pia Cayetano? Na tuwing humaharap sila sa mga taong to, may mga pinanghahawakan silang dokumento. They even have sets of questions already. Ikaw, ano ba ginagawa mo? You never fail to insult people right in front of you. Wala kang pinipili. Sa lahat ng sasali sa bidding, gumagawa kayo ng cross-matching. Nagtatanong kayo. Tumatawag kayo sa mga ibang region. Sino bang Is that even the right word to use, cross-matching? Sorry kasi sumasali rin naman ako ng bidding, wala namang cross-matching na nangyayari. You just go there, you provide all the requirements na kailangan for you to join a bidding, and from there, 'di ba? First things first. Anong kailangan mong gawin para makasali ka sa mga bidding? 'Di ba magko-comply ka muna sa mga requirements nila? Then after that, if you win the magkakaroon na another process 'yan, and so on and so forth. Galing ako sa sa material planning eh. So, anong connection yan sa mga purchasing, sa mga procurement? Kahit kami, humaharap kami, minsan pinapatawag kami. Dahil kami yung nagde-decide ng mga materials na ginagamit namin. Kung pareho ba to, kung tama ba to, kung ganito, ganyan, ganyan. Pinapatawag po kami ng mga buyers namin. So from there, natatanong ko, I don't know if there's any changes right now sa mga proseso or iba-iba ang proseso ng bawat company pagdating sa mga ganyan, di ba? Sa kanilang mga policy. Kaya tuloy, tinanong ngayon ni Senator Binay. Forward tayo. dito? Sino bang nanalo? Ano bang record nito sumasali sa amin? As simple as that. You really think? Nag-check kayo. Gumagawa ka ng research, sino ba itong harvester na ito? 230 million ang sasalihan niyang bidding. Yung mga bumoto nga sa'yo, hindi nag-research eh. Hindi nga nila alam na ikaw ay convicted sa crime ng libel. Diba? Hanggang ngayon, napakalaking tanong sa amin, paano ka nakalusot sa COMELEC? Paano nakalusot sa COMELEC yung candidacy mo? Diba? Despite of a complaint na nalodge against sa'yo. Imagine niyo singit lang natin to. Final yung complaint summer in October or November. December, January, February, March, April, May. 6 months guys, tumakbo. Sasabihin lang sa'yo na kesyo ganito, ganyan, ganun. Tapos, hindi na sila makano. Even yung time, nag-lapse na rin para makapag-file ng complaint. No? Sa set ba tawag doon? Senate Electoral Protest. Oh. Yun yung pinakamalaking tanong eh. Anong milagro ang meron na nalusutan mo yun? Diba? Ito yung nakakainis dito kay Raffy Tulfo. Ang lakas-lakas mga insulto ng mga tao. To think he's even worse than these people. Then, ang pinag-usapan natin by the hundreds of millions,
Dapat sobrang ingat kayo. Senator Tulfo, from the Universal Harvester, the owner is Dr. Milagros Ong Hao, founded in 2003, based in Quezon City. Imagine mo, wala pa siyang hawak na ganyan detalye. Agricultural product wholesaler. Here. Sir, di ako naniniwala na hindi nyo alam. Especially kung malaking amount ang pinag-uusapan, the least you could have done is make some inquiry sa iba't ibang region, do some research about this company kung may kakayahan ba talaga sila na panindigan yung kontrata na pinanunulan nila. Alam mo, the problem here is that I want to believe Raffy Tulfo, but because he is Raffy Tulfo, I don't believe him. And you didn't do that. Pikit mata. Pinasali nyo sila. Maybe you don't know, or maybe you know, na ito ay dapat blacklisted na. Bakit, sir? Senator, bago pa lang po ako nakapasok sa DA, this transaction took place with my predecessor. Kaya Imagine mo, yung sigaw-sigawan mo yung tao, tapos, ano yung mong tanga? Wala pala talagang kinalaman dyan sa ibinibintang mo. Diba? Bakit ba kasi paulit-ulit na lang tayo, idol? Dapat, pag ganyan, no? Magdadalawang taon ka na dyan sa loob ng Senate eh. Mag-ready ka. Tingnan mo, si Senator Villar pa yung nagbigay sa'yo ng information nung binibintangan mong ano. Ako, I'm against corruption. I'll be one with you on that. Pero yung paulit-ulit kang gumaganyan, nakakasuya. hindi po 2020. masyadong So, sino yung predecessor mo? O, diba? Balik tayong bahagya. hindi po 2020. masyadong So, sino sa DA, this transaction took place with my predecessor. Kaya hindi po 2020? masyadong This transaction took place with my predecessor. Ikaw nang tawaging iho, tapos tawagin ka rin, sabihan ka rin mo silang gawin tanga. What an F insult. So, sino yung predecessor mo? si Director Dennis po. Due diligence. Kung ikaw, idol, nakapag-prepare ka dyan, na sa Senate inquiry mo, okay, or sa committee hearing mo dyan, whatever you wanna call it, I don't know what's going on with you there. Kung nag-due diligence ka rin, hindi mo kailangan o hindi mo siguro ininsulto yung taong nasa harapan mo. Here's the thing with you, no, Mr. Tulfo. Whenever you insult other people, and then mapapahiya ka, actually yung insult, mas titriple sa'yo. Tapos nagagalit ka sa mga kritiko mo. When in fact, ikaw ang nagbibigay ng rason kung bakit ka kinikriticize, kung bakit ka nakikriticize. Diba? Hindi mo ginagalang yung mga taong nandyan sa harapan mo. Diba? Is he still here? Still with DA? Yes. Pwede natin patawag? O, diba? Nag-iba yung, yung tono ng boses niya. Ang sa akin lang kasi dito, Madam Chair, O, diba? Nag-explain ka na ngayon. Kasi napahiya ka na. Hindi mo pala dapat pinagsalitaan ng mga ganyan yung taong kaharap mo. Dahil totoo naman na wala siyang kinalaman sa kung ano man yung sinasabi mo. Diba? What you're doing is counterproductive kung tutuusin, Mr. Tulfo. dapat itong harvester na ito, itong universal harvester, dapat to blacklisted na. And yet, from Region 9, Alam mo, double kill siya rito eh. Yan mo. Oh guys, ito na yung part na mukhang nabuisit sa kanya si Senator Binay. Tingnan mo.
Kasi mali-mali yung ano, yung pamamaraan niya ng tanong. 'Di ba? O pakinggan natin si Senator Binay. Excuse me. Dead air. Madam Chair, Ayan, ayan. habang hinahanap ko, with the permission of Senator Tulfo, Yes. tatanong ko lang ho, I guess, sa central office, ano ho ba yung polisiya nyo pagdating sa pag-blacklisting? Hindi ho ba dapat ho ba can the regional offices decide already, or dapat ho ba galing sa central office na parang, ito na yung mga listahan ng mga kumpanya na wag nyo nang i-entertain sa bidding? Tingnan mo yung Well- mukha niya. Sino mukha niya ni Senator Binay? Balik-balik tayo. Tingnan niyo. Nainis siya because I will never bother to ask, no? Kung paano nga ba ginagawa yun. For them to fully understand. Pinapadaan ba nila yun sa proseso? Sino ba talaga may kasalanan? Yung mga ganun eksena. Listahan ng mga Observe niya. kumpanya na wag nyo nang i-entertain sa bidding. Oh. Well, the regional, Kahit si Senator Binay eh. 'Di ba? Maybe she's not used to this kind of, syempre ayoko naman sabihin yung word na, 'di ba? Anyway. So, hindi lang siya, parang siya yung tipo ng tao na ayaw niya ng, hello, are we missing some information here? How can we fully understand what these guys are talking about or you are talking about? Kung hindi natin alam, ano ba yung mga process? 'Di ba? Kasi he keep on accusing these people that they know, parang they play a part sa isang malaking was probably, he keeps on, what do you call that? Lagi niya pinoproject yung part na itong opisina na ito, itong opisina to corrupt, itong taon to corrupt, no? 'Di ba? And so on and so forth. And then he just keep on saying, pwede ko kayo kasuhan ng plunder. You cannot easily say that. 'Di ba? Lahat po ng krimen may elemento. It's not just something na, okay, I feel that you've, nandispal ko ng pera, ganito, ganyan. You don't even know the value kung magkano ba ang kailangan para masabi mo na itong krimen na to, pwede mong kasuhan ng plunder. 'Di ba? Kaya tuloy, napatanong na si Senator Binay. Ano ba yung proseso nyo? We want to understand. Para pag nalaman namin kung paano yung proseso nyo, then maintindihan namin how everything goes within DA. Kasi guys, there are certain policies, no? That is internal. When you say internal, hindi naman kailangan buong bansa alam yun. Ang importante, lahat ng tao sa opisina, especially yung stakeholders or people affected by the policy, dapat alam nila yon. But that doesn't mean dapat alam yun ng maraming tao. Diba? When it comes to dissemination of information, no? directors are automatically in charge of the respective regions. Have what you call, di ba, minsan yung dinedelegate mo a certain amount, but beyond that, you go up. So ano yung amount na they can decide? Now somebody is asking the right questions. With Rafi Tulfo kasi, he's just throwing questions here and there. Diba? Nakikita ko naman may hinahawakan siyang papel. Anong naman ang papel na yan? In as far as the Department of Agriculture is concerned, there's no limit to, What a regional director can do, is that right? I have released that directly to the regions and let them be responsible. But on the question of Senator Tulfo, Ayan. Dito mo ma-identify whether or not itong sinasabi ni Idol Rafi, ito tong nangyayari o one of his scripts na naman. Let's see. Oh, since I came in August of 2022, Okay, now you understand. August 2022. Kailan umupo si PBBM? June 30 of 2022. Okay? So, pinalitan siguro, I'm not sure kung lahat or what. So, I would assume na itong si Sir,
isang coterminous post. Dahil pumasok at his age, nakapasok siya or na-appoint siya dyan ng 2022. 'Di ba? I don't know about that allegation, but I'm assuring you, See? Bakit hindi niya alam yung allegation na yun? Was it his fault not to know that? O alam niyang walang nag-i-exist na ganong issue? Or nag-i-exist siya pero hindi pinapaalam sa kanya. So either of the three, 'di ba? Kasalanan niya ba na hindi niya alam 'yon? I would say yes. Kung nag-i-exist nga siya, I would say yes. Bakit? Kasi dapat first order of business mo, alam mo kung ano ang naiwan. Whether isang problema or project o budget at kung ano pa man. Iti-turn over sa yan eh. 'Di ba? It's very, very important. Lalong-lalo na when it comes na kailangan ng priority, ng attention ng isang direktor o ng kung sino mang mataas na opisyal. Pag tinurn over, pagka umalis yung previous na nakaupo dyan, dapat iti-turn over sa'yo lahat ng kailangan mong malaman. we shall do something about it. This is the only time that I learn about this. So bakit mas alam pa ni Raffy Tulfo? Now, babalik tayo sa dalawang ano. Either one, kwento lang yun ni Raffy Tulfo. Two, nag-i-exist siya pero dead ma kayo. Or three, wala ka talagang alam na nangyayari yan o talagang hindi nag-i-exist yan. So, I really hope na maglabas si Raffy Tulfo sa susunod ng mga documents niya about dyan sa kanyang sinasabing anomalya. Anomaly. I'll attend to that. Where is the regional director of 4A? Ito, isa to sa mga nakakatawa. Kasi ito yung make or break ng script ni Idol Raffy. Ayan na. Saan ang regional director ng 4A? Ma'am, actually, our director is currently on sick leave po, kaya hindi siya naka-attend dito. But I'm El Obligado po, PMED Chief of Region 4A. And according po dun sa aming pagtatanong sa aming mga kasama, ang Universal Harvester po ay hindi na po namin, supplier po namin siya dati noong 2018, but currently po wala po siyang sinusupply sa amin na fertilizer. 2022 po, sumali siya sa bidding. Sabi, 2028 yung last na transaction. Pero sabi ni Idol, 2022 sumali pa sa bidding. Well, last transaction, tapos 2022 nagkaroon ng bidding. Ibig sabihin, sumali lang ng bidding pero hindi na sila nagsusupply. Tama? O nagulangan kayo? Again, 2022, last transaction. Pero sumagot si Raffy Tulfo dito, 2018, last transaction ng Region 4A. Tama? Sumagot si Raffy Tulfo, sabi niya, sumali daw ng bidding 2022. Now, the question is, nanalo ba sa bidding? 'Di ba? Kung nanalo sa bidding, bakit 2018 yung last transaction? Ang pagkakaalam po na, according to our Rice Program Coordinator, 2018 pa po yung last na supply nila sa Hindi po. Ayan. Umingi siya ng documents. Pero si Raffy Tulfo, wala naman hawak na documents. Pero may tinitingnan siyang papel. So, I don't know. Ngayon, kung yung hawak niyang papel would mean that sumali nga sa bidding, etong mga to, ang susunod kong tanong dyan, nanalo ba sila sa bidding? 2023 na. The other thing is that, doon sa mga sinabi ni Raffy Tulfo kanina, maraming regions as a supplier, lumilitaw yung pangalan nitong supplier. Yung records na meron siya, anong year yan? 'Di ba?
Because the information doesn't talk eh. It doesn't make sense to me. Kasi sinasabi nitong taga Region 4A, iyan eh nung 2018 pa. Pero hindi rin naman niya sinabi na hindi na nag-bidding. Sino ba ang nakakaalam kung sino talaga ang supplier nila? Sino-sino ang mga supplier nila? Sa laki ng DA, guys, sa laki ng DA, na maraming stakeholders, na maraming may access, sino ang may hawak ng master list ng mga suppliers? Sino ang may access sa mga suppliers? Sino ang kanilang members ng procurement? Sino ang nag-o-order ng mga to? 'Di ba? Bakit magkaiba yung sinasabi ni Raffy Tulfo at saka yung sinasabi ng taga DA? Nakita po kayo ng dokumento to prove na nung 20, Alam mo, sa totoo lang, ang burden of proof ay lagi dun sa nagbibintang. So, dyan sa sinasabi ni Raffy Tulfo, bakit hindi siya ang maglabas? Bakit ba every time na nagkakaroon ka ng mga ganyang bagay-bagay, hindi ka laging prepared? Hindi ba dapat nire-request mo na yan ahead of time sa kanila? Para na pag-aaralan mo, that saves you time, effort, at ang pamamahiya mo sa tao. 18 pa blacklisted na sila. Hindi sila blacklisted. 2018 pa, yung last yung transaction, walang sinasabing blacklisted. O 2022 na hindi na sila sumali. You show us those documents na sino yung nag-provide ng mga fertilizer na nalo sa bidding noong 2021 up to 2022. Kasi may record ang internal audit service na sumasali pa ito ng bidding as far back as 2022. Ibig sabihin ba pag sumali ng bidding, supplier agad? Late as 2022. Noted. Diba? Does it even make sense? That's my question. Does it even make sense? Sumali ka lang ng bidding? Nagka-translate ba agad yon na ikaw ay supplier? Hindi. Kasi nga may tinatawag na winning bidder eh. Diba? Mas may sense, yung 2018 pa lang, hindi na sila nagsusupply. Diba? Or rather, let me correct myself. 2018 pa lang, or 2018, ang kanilang last transaction with the supplier. 19, 20, 21, 22, 4 years na. So what happened to those 4 years? Bakit hindi na sila nagsusupply? Diba? Sinasabi ni Raffy Tulfo if we're talking about now, 5 years na wala ng transaction. Region 4A lang ba ang affected dyan? Calabarzon, maybe? Diba? Calabarzon lang ba ang affected? Sila lang ba ang hindi nag-o-order? Ang pinakamagandang tanong dyan, ngayon ba supplier sila? Kasi para yun yung punot dulo ng paninigaw ni Raffy Tulfo eh. Yung supplier na yan. Diba? Tapos nagagalit kayo pag kinikriticize si Raffy Tulfo. Yung galawan ni Raffy Tulfo, hindi neophyte yan. Tingnan mo nga paano niya insultuin yung mga resource person. Tapos sasabihin, ang excuse yung neophyte. Diba? Hindi nyo kailangan ng abogado. Hindi mo kailangan, yes, mag-agree ako dyan, hindi mo kailangan maging abogado to be a senator. But at least be human enough to talk to your resource person. Be humble enough pag hindi mo alam yung ginagawa mo. And let people teach you how to do things. Hindi yung akala mo kung sino ka pang mayabang. Sasabihin mo magdadala ng ng banig. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-follow niyo na po lahat ng tropang UB at saka batas natin. Yan. Don't forget, of course, syempre, bisitahin ang mga live ng mga nagla-live. Hahabol ako sa pag-subscribe kay Mang Temyong. Ayan. Sino pa ba? Maraming binanggit si si Direk
Freddy kanina, nakalimutan ko lang. Pero yes, isa na dyan si Mantemyo. Ayan. Anyway guys, again, sa susunod na video, magkwentuhan tayo. Bye!